am Sister Daphne Manapat, Dubai Local's Youth President and IYWD Officer. It is my great honor and privilege to testify the goodness of our Lord and the profound impact of our beloved Apostle Arsenio Tan Ferrol in my life and to the Youth Department of the Middle East District. Personally po, I have a lot to thank for to our beloved Apostle. Unang-una is that through His calling, lahat po kami sa aming pamilya ay sama-samang naglilingkod sa biyaya ng Diyos. I am blessed to be molded since childhood of the Christian way of living. I am also grateful and humbled as an alumna of the Maranatha Christian Academy kung saan po ay nag-aral ako mula kinder. At sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naging full scholar ng iglesia from first year to fourth year high school. By His grace, nairaos po natin ang kolehiyo sa University of Santo Tomas at makapasa sa CPA licensure exam. To God be all the glory. I also thank the name of the Lord for blessing me a job here in Dubai where I can freely attend church services and also be a vessel of blessing, which enabled me to give my pledge Thanksgiving every year. Biyaya po, I am currently an Admin Operations Manager for a Citizenship by Investment Company here in Dubai. Inaangkin ko din pong malaking biyaya na ma-ordain bilang isang church elder sa nakaraang 50th church anniversary. Ito po ay isang malaking paglago sa aking pananampalataya at aking dalangin na patuloy po ako magamit sa pangangailangan ng iglesia. Higit sa lahat, aking pinapasalamat ang miracle of healing sa aking kapatid na may congenital heart condition o may butas po siya sa puso. A day before his scheduled surgery noong 1-year-old pa lang siya, we asked advice and prayer sa mahal na sugo. Sabi niya po sa aming nanay, "Wag mo muna pa-operahan yan at ang liit pa." Then he prayed for my brother's healing. Kinlaim po namin ang prayer na yon na talagang pinagaling na ang aking kapatid. Sa katunayan po, huminto na din po ang nanay ko na ipa-check up siya. Dahil bukod po sa mahal magpagamot, ay ayaw na din po ng nanay ko na mapilit pa ng mga doktor na operahan ng aking kapatid. Sinampalatayanan lang po namin ang panalangin ng mahal na apostol. Then after 15 years, at naandito na po ako sa Dubai, sa isang Bible study, may kapatid po na nag-testify na yung mga apo niya ay naoperahan sa puso for free sa Korea. While listening to her testimony, lumuluha na po ako. Hindi po tumigil hanggang message po ng mahal na Presbyter Eliesa. Sabi ko dun sa sister na nag-testify, sana po mangyari din po sa aking kapatid ang biyaya sa inyong mga apo. And after that service, I asked prayer from Presbyter Eliesa to grant my desire of healing para sa aking kapatid. At ang Panginoon ay tunay na tapat. Isang araw, tumawag ang nanay ko na na-qualify ang kapatid ko kahit na overage na daw siya for that charity. Gawa ng sabi nila, urgent na daw siya for heart surgery. By God's grace, sinagot po ng charity na iyon ang kanyang operasyon sa Korea. All expenses paid, wala po talaga kaming binayaran. To God be the glory. Sobrang-sobra po ang aming galak at pasasalamat sa Panginoon, lalo't higit sa panalangin ng ating mahal na apostol. Dahil in God's perfect time, He granted healing to my brother. And the apostle's prayer was vindicated after 15 years. Praise be to God. Hindi po inabot ng aking pangunawa na ako ay mapagkakatiwala ang maging youth president taong 2018. Over time, I realized that I was being molded to be a better version of myself, especially sa leadership at pagpapalakas ng mga kapatid. Tunay po, being a leader is not easy, but continuously looking at the example of our beloved apostle that we just need to follow and obey, you will see that everything will fall to its rightful place. At sa biyaya po ng Diyos, dito sa Gilead area, ako po ay humanga sa pagiging masigasig ng mga kapatid, lalo na sa paglilingkod. At ang kanilang maapoy na damdaming maibigay ang pinakamabuti sa bawat aspeto ng paggawa.
Dito po sa lugar na hindi malaya ang pangangaral, nakakatuwa po na makita na ang mga kapatid po ay gumagawa ng paraan, especially under the wisdom and leadership of our beloved Bishop Alvin and Presbyter Eliesa. Truly, God will make a way dahil gamit ng mga kapatid ang programa ng mahal na apostol na personal evangelism. Sa mga mall, bus, tren, opisina, or kung saan po may makatabi, sa biyaya sa ganoong paraan ay nakakaakay po ang mga kapatid. I will forever recognize the impact and will cherish the teachings of the good man of the house in my life and ministries. Tunay na inihanda niya ang buong iglesia to give our full obedience sa lahat ng aspeto ng paglilingkod. There is a call of obedience to support our beloved CEM, and it is my personal vow to not only support the Chief Executive Minister, Bishop Jonathan Ferriol, but to love him the way I love the Apostle. Mula nang ako po ay nagkaroon ng kamalayan, I always hear this truth that the gifts in the church continues. Ang kaloob at pagkatawag ng Diyos ay hindi nagbabago. This verse gives the assurance and leaves no room for doubt. With the current situation in the church, all the more today, I am in full support to the Apostle and his chosen successor, our beloved Bishop Jonathan Ferriol. Just as how the Apostle prepared the organizational setup of the church, I am also spiritually prepared to display love to the Lord and His church through my obedience. Malaking bahagi ang sugong apostol sa aking buhay pananampalataya. May apply ko sa akin ang sinabi ni Bishop Jonathan, I am who I am today because of who the apostle was. Hindi ko mararating ang ganitong uri ng maturity sa pananampalataya kung hindi dahil sa mga aral, panalangin at payo ng mahal na apostol. Not only that I am a recipient of his fervent prayers, but I am also the fruit of his ministries. To God be all the glory.